Ganong katagal na po kayo dito sa lugar na ito? 49 years na. Dati po ba hindi pa po siya abandonado? Ano to, barangay dati to. Yung normal na barangay. May mga bahayan. Tapos po, mula po nung na-abandon tong lugar po na to, ano-ano na po yung kwento or may kwento po bang kababalaghan na nangyari dito sa lugar? Nung di pa to kumbaga sa akin, nabibili, okay naman. Kaya lang, nung nag-alisa na mga tao, dinala sa relocation, nagkaroon na siya ng may mga nararamdaman na, araw, gabi, meron ng, may nararamdaman kang hindi kakaiba. Lalo pag tungtong ng gabi. Kayo po, ano po yung naramdaman niyo dito? Ano po yung experience niyo? Ako, kasi hindi naman kami na totally na lipat ng relocation. Minsan nakikipaglamay ako, dito ako dumadaan. May sakay ako. Nakakakita sila ng, hindi ka nais-nais na hindi ko nakikita, pero sila nakikita nila na dumadaan ng isang nakaputi sa tumatawid ng kalsada, pero hindi ko naman nakikita. Pagka naman sa araw, ako yung may alaga kasi kung baka, nagsusuga ako, oras na isilong ko sa hapon, merong mga sumusut-sut. Yung kakaiba. Hindi natin nakagaya ng pangkaraniwang araw na, di ba, pagka nasabi natin pangkaraniwang araw na wala tayong naramdaman, hunila na ibon. Pero dito, iba. Yung mararamdaman mo na talagang may kasama kang iba. Hindi natin masabi kung anong espiritu ba yun. Bukod po dun sa experience nyo po, may alam pa po ba kayong ibang kwento na nangyaring mga kababalaghan dito katulad nung hindi pa po siya abandonado, tapos katulad nga po nung sinasabi nyo na dito po sa tapat. Ano-ano pa po yung kwentong kababalaghan po dito kahit hindi pa po siya abandon? Wala naman ako na dito na nung ito hindi pa abandon na. Kumbaga sa normal lang. Kasi ang mga bahay dito tabi-tabi lang din eh. Tama nga sabihin natin na hindi naman tabi-tabi na may kanya-kanyang bakuran. Nasa na lang din, nasa tao na lang din kung maniniwala sila. Pero talagang walang dito nung araw. Ngayon lang nangyari. Nung ito kumbaga sa nabili ng ibang developer. Ito po sa simbahan, ano pong kwento dito? Ito matagal na to, namulatan ko na to. Ang rin sa akin kasi ng nanay ko, nadatnan na nila dito. Yung simbahan na to. Magmula pa sa biyanan niya, sa lola ko. Kumbaga sa kahit dekada na, baka may 100 dekada na tong, bisita namin na to Yung kinukwento niyo po tayo na regarding sa barangay hall, ano-ano po yung mga kwento raw dun sa barangay? Diyan, marami dyan sa dating barangay. Maski barangay tanod, nararamdaman nila pagka dumuduty sila, umuwi sila ng alanganing oras. Maraming nagpaparamdam, miski natayo na yung barangay hall. May nararamdam silang kakaiba, may may nagbubukas ng gripo, may naglilinis ng ng CR. Yun ang sa kanila. Meron po ba ditong mga kwento na may white lady raw po? Meron. Merong rito na ganung sabi ng matatanda, may nakakakita naman, hindi ko lang masabi na kwento-kwento lang, pero maraming nakakakita. Ayaw lang nilang sabihin na talagang kasi nga, liblib hindi nila maikwento kung kani-kanino. Usapang barangay lang, pero totoo. Bukod po doon, yung kwento nyo po patungkol dun sa namaril po kayo. Yung makapagpatunay kasi doon yung anak ng kapitan namin na may sumusunod nga raw na anino sa likuran namin. Hindi ko naman kasi pero ako kinilabutan nung sinabi niya na yun. Kaya sabi ko, dali-dali na kaming umuwi. At baka mamaya sumama pa sa amin, magkaroon pa ng problema sa mga pamilya. Baka kung sakasakali doon magkaroon ng problema, doon sila sumanib sa kapamilya, malaking problema.
Yan guys, papasukin na natin itong abandonadong bahay. Grabe yung daan dito. Pumapuno. Ang laki. Ayan. Pasukin na natin ito guys. Ito, dito na tayo sa may ano nila, terrace. Halatang halata nung sobrang tagal na nito. Ayun o. Grabe. Ano na siya. Sobrang ano na. Abandonado na talaga. Ayan, hindi na mapapasok to kasi mahirap na. At baka may ahas pa. Nakakaano dito yung ahas, guys. Ayan. Ayan. Talagang ano na yung ano niya. Matagal na talaga. Ang laki ng bahay na to. Ito yung pinakakusina siguro. Ayan, ito yung likod. Ayan guys, oh. Ayan, puno, oh. Grabe. Ano to? CR siguro to. So, ayan. Pero may mga ano pa rin naman daw dito. May mga tumatambay pa rin. May mga nagpupunta pa dito. Pero may mga tumatambay pa. Na pailan-ilan. Yan. Sobrang ano na ng ano guys, oh. Ayan, oh. Ang ganda siguro dito dati. Ayan, oh. Ito. Ano na. Talaga ina na ng mga puno. Mga damo-damo. Ayan. Yan o. Guys. Wala na rin mga bubong niya. Kinuha na. Ayan. Wala nang maiikot dito kasi puro ano na nga. Kinain na siya ng mga mga puno. Yan. Ganyan siya. Yan. Mahirap na pasukin kasi nga madamo na siya. Yan. Ginawa sigurong tambayan to nung araw tapos ano na, kumbaga ayan, ganyan ang ginawa. Ayan. Kumbaga binaboy na o kasi nga wala nang nakatira. Ayan o. Tapos makita niyo yung terrace niya. Ito guys yung terrace niya. Ayan, wala na rin. Ayan, wala na rin siyang bubong. Tapos puro ano na lang. Ayan, makikita nyo. Ayan o, ito yung labas niya. Napakaganda siguro nung araw dito. Pero mo, ito yung sala nyo. May kwarto dito, kwarto doon, kusina. Tapos terrace, ito. Ayan o. Wala na, inano na rin ng ano, ng mga puno. Ayan. Tapos dito sa may kabila na to, actually meron pa ditong ano, guys, meron pang mga bahay dito. May ano pa dito, karugtong siguro. Ayan. Hindi na rin mapasok yan dahil ito nga napakadamo. Ayan. Ayan, ito yung kwarto niya. Dito mo lang makikita yung kwarto. Ayan, ano. Ayan. May mga kuryente pa siguro to. May mga ano pa saan, pero wala nang ano, power supply. Ayan. Ayan yung labas niya. Ayan. So wala na guys. Kumbaga ano na talaga. Sipin mo may sala dito, may ano dito, kaya ano, mga bintana. Yan, wala na. Pinag ano na, susulatan na. Yan. Ito na yun. So talagang ang bahay daw dito dati kasi parang iilan na lang. Kumbaga 4 lang yata dito sa ano na to, sa lugar na to. Yan. Tapos wala siyang kapitbahay. Yan. Yan. Tapos ito na yung daan. Yan yung daan. Tabing daan pa.
Ang ganda pa naman. Kumbaga, kung ako nakatira dito, hindi ko to ipapibili sa iba. Hindi ko rin to, kasi parang yung mga nakatira dito, binigyan daw ng mga pabahay. So, yun, ito yung daan. Yan. Napaka, na, ang damo. Yan, kasi, wala kami nakakilabot. Yan, guys. So, hanggang dito na siguro. Kung makapansin nyo, ito yung daan nila. Ayun yung bahay, oh. Kung narinig nyo yun, guys, ewan ko lang kung narinig nyo yun. Parang may pusa na maliit na boses. Yan. At dito sa part na ito ay natapos ko ng libutin ang isang abandonadong bahay. Ngayon naman ay ating pupuntahan ang isa pang abandonadong paaralan na nooy nagsilbi sa isang nayon at ngayon ay ginawa na lang laruan ng mga kabataan. Dito ay makikita at inyong mababakas ang kalumaan ng isang lugar na animoy isang kagubatan sa nagtataasan damo at mga puno. At yun, guys, nandito tayo sa may isang dating dating daycare na ngayon ay isa ng skateboard area kung saan naglalaro yung mga bata dito ng skateboard. Yan siya, oh. Yan, dati daw daycare to na sinira at ginawang skateboard area. Yan, kaya marami naglalaro dito ng skateboard, mga kabataan. So guys, oh. Yan, luwang niya. Ngayon daw may naglalaro pa rin dito, kaya lang hindi na sila nagpapaabot ng dito ng hating gabi kasi nga medyo creepy dito sa lugar. Kita nyo naman, puro puno, puro damo, kasing gubat na. Ayan siya, guys. Ito yung dating daycare. Ulitin ko, dating daycare na ginawa ng skateboard area. Yeah. Uy, dinig niyo yun? Kinikilabutan ako, guys, oh. Yan, may nadinig ako dito. Parang may sumusunod sa akin. Yan. May sumusunod sa akin. Ito siya. Yan. Yan, puro damo. Nakapaligitan siya ng damo. Nasira na yung dito. Nasira na yung mga, yun yung mga pundasyon ng daycare dito dati. Yan, ito siya. Yan. Sobrang creepy, guys. Yan, so pupunta tayo ngayon sa sa isang abandonadong simbahan dito sa lugar na to. Yan, yan siya. At ngayon, guys, pupuntahan natin yung abandonadong simbahan. Karugtong lang nitong aming in-explore itong abandonadong paaralan at saka abandonadong bahay. So ngayon yung simbahan naman ang pupuntahan natin at i-explore natin. Kung makikita nyo, guys, yung daan, grabe, parang nilalamon na siya ng naglalakihang damo tsaka puno. Para bang para bang papunta na siya sa pagiging gubat. So ayun, guys, pasok na tayo ng simbahan ngayon at i-explore natin. Yan, kasama siya sa mga abandonado dito. Yan, kita po na yung mga niya talagang binabalot na, matagal na panahon na daw tong ganito. Yan, itong simbahan na to. Ito daw is siguro mga 100 years ago. Nasabi naman nung dito na interview namin kanina.
Ayan. Ayan o. Sobrang tagal niya na guys. Biriin nyo, 100 years ago. Ano pa daw, mga lolo't lola pa niya. Eh ngayon si tatay is nasa 50 na yata o 50 na mahigit. Ayun. Dito rin tayo mag-i-investigate mamaya sa lugar na to. Ayan, ayan siya. Ayan yung mga lagayan ng mga ano dati, mga puon. Kung mapapansin nyo guys, may ano pa dito. Kumbaga alay. Ayan. Nag-aalay pa rin sila dito. Bigay respeto sa mga naiwan dito. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Wala na rin siyang bubong. Ayan. Puro damo na rin siya. Nakita niyo yun guys. Masyado kilabot ko dito. Ayan. So siguro guys hanggang dito na lang at mag-i-investigate tayo mamaya dito sa lugar na to. Kanina pa merong ano dun may imbestigahan natin kung ano yung mga kababalagan na nangyayari dito or kung anong meron dito sa lugar na to. Kanina pa meron dun yan, dyan sa lugar na yan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.